Anak ng tinapa. Ibang klase talaga ang mga utak nitong mga to. Mukhang gustong gawing kasanto si Kibuloy ah. Mukhang gustong gawing santo si Kibuloy. Ano, ika-canonize na din ba si Kibuloy, mga bossing? O eto, ang palabas nitong mga ito. Mga kauba. Ano, tatayuan nyo na din ba ng rebulto si Kibuloy? Salungat yata yan sa inyong pinapaniwalaan. Ano po? Kasi 'di ba, kumbaga parang kung hindi ako nagkakamali born again ang datingan nung pinapangunahan ni Kibuloy. Ano po, mga kababayan, hindi sila naniniwala. Kumbaga, kasi yung paniniwala po ng mga Katoliko, mga bossing, inaano nila, kumbaga mali yung paniniwala nila na pinapaniwalaan natin na yung mga bato sinasamba natin. Hindi naman. Para po sa mga Katoliko, yung mga rebultong ganyan, pagpapaalala lang ho sa atin na merong isang Diyos Ama, merong lumikha, pagpapaalala lang po. Hindi sinasamba ng mga Katoliko yung mga bato o yung mga rebulto. Anyway, kapag ginawa niyong santo si Kibuloy, nako, dapat lagyan nyo yan ng rebulto din. Ano po, hindi tayo lalalim doon. Ito ang pahayag. Doon na naman sa SMNI. Ewan ko kung sino itong si Jose Alejandro. Jose Alejandrino, former PRRD Presidential Consultant pala ni PRRD. Kaya naman pala. Basahin natin ang napakahaba. Kung kayo ginagawa niyong martir si Kibuloy, pagkakamali niyo yan, gobyerno ng Pilipinas. Bakit daw po will Kibuloy be the third martyr? Sabi dito, the biggest mistake any government can do is to create a martyrs. No? For martyrs become symbol for people to rally around. Bakit ang konti nung mautog ninyo? Bakit paubos ng paubos yung mautog ninyo? Kung naniniwala ang taong bayan na martir si Kibuloy, na walang sala si Kibuloy. Simple lang, para mapatunayan yung walang sala. Lumabas si Kibuloy, ipaliwanag ang kanyang sarili. Ano ho, mga kababayan? Bakit yung magrarally, magwewelga, sisigaw sa labas, bakit paunti kayo ng paunti? Yung iba, dismayado na sa inyo. Ano ba yung mga pinagsisisigaw namin dito? Sa kampo nitong mautog? Puro paninira lang pala. Sandali nga, makaalis na nga dito. Hindi na kami sasali dito. Eto, Jesus Christ was crucified by the Romans. His death led to the biggest revolution in the world, which was Christianity. That toppled, at the time, the biggest empire in the world, the Roman Empire daw po. So, Joan of Arc naman po, mga kababayan. Joan of Arc, the Maid of Orleans, was burned at the stake by the English. The French rallied together and threw out the English, mga bossing. John Brown was an evangelical Christian and white abolitionist who led the raid at Harper's Ferry. He was accused of inciting a slave rebellion and hanged by the state of Virginia. His death led to the American Civil War. He became an icon in the northern states of America. Union soldiers marched to the song of John Brown's body. President Abraham Lincoln issued his proclamation abolishing slavery in the United States. The Spaniards executed Dr. Jose Rizal at the Luneta. His death triggered the Philippine Revolution against Spain. Ninoy Aquino was assassinated in Manila International Airport. Even though President Edralin Marcos has nothing to do with it, the people blame him. Political instability ensued from Ninoy Aquino's assassination that led to the People Power Revolution at EDSA and the exile of Marcos. Yang Kibuloy, malabo yan. Malabo yan.
Bakit ho? Etong mga sinasabing mga martir, mga kababayan, eh pinapaliwanag nila yung sarili nila. Pero hindi sila pinapaniwalaan. Yang kay Kibuloy, hindi namin marinig ang paliwanag niya. Pagtatago sa batas ang kanyang ginagawa. Ayaw niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. In short, pugante. Uy, saglit. Oh, wag niyo mabanggit-banggit yung pugante. Kasi sabi ni Jason sa hindi naman daw pugante si Kibuloy. Hindi lang daw available. Nahawa doon sa sa attorney ni Kibuloy, mga kababayan. Hindi po nagtatago o hindi po pugante si Kibuloy. Not available lang po. Ano yun? O bakit kayo magbibigay o maglalagay ng 10 milyong patong sa ulo ni Kibuloy? Hindi siya pugante. Unavailable lang siya. Kasalanan ba ni Kibuloy yun kung hindi siya available? Oh, yun po yung mga dahilanan nitong mga tao na ito. So ito yung si Jose Alejandrino mukhang gusto pang sabihin na santo si Kibuloy kapag ka nagkataon. Paliwanag yung sarili. 'Di ba? Lumantad. Paano magiging santo 'yan? Eh merong mga kabataan na tumatangis, lumuluha, umiiyak. Bossing, baka nakakalimutan nyo, may kabilang side. Ang dating Pangulong Duterte nakuha pang magbiro. Alam ko kung nasan si Kibuloy, pero secret. Dating Pangulo, nakalimutan nyo po ba na merong humihingi ng hustisya? Merong mga kabataan na humihingi ng hustisya po? Dahil ang sinasabi nitong mga to sila daw po, di umano, ay pinagmalabisan po ni Kibuloy. Tapos gagawin yung joke-joke only lang. Alam ko kung nasan si Kibuloy. Mahiya naman po tayo siguro doon sa mga kabataan. Ay, Diyos ko Lord. Paano kaya pag naging santo si Kibuloy? May hawak. Ano kaya ang rebulto ni Kibuloy? Kibuloy, ano kaya magiging tawag dyan? With a diamond doorknob. Ganon. Diba kagaya na? Joan of Arc. Joseph the Dreamer. Si Kibuloy kaya. Kibuloy with the diamond doorknob. Mag-isip-isip po kayo dyan sa mga sinasabi nyo. Kakatanggol nyo po doon sa isang pugante. Wag kasing sasabihin na pugante. Magagalit si Jason sa wanted na lang. Kakatanggol nyo dyan sa wanted na yan, kahit na ano ang sabihin ninyo, di bali ng pagtawanan ng taong bayan yung inyong mga sinasabi. Di ho ba mga kababayan, nabubulag na kayo? Ang dapat, sabihin nyo kay Kibuloy, Pastor, Pastor wanted, labas ka na. Parinig mo na sa aming lahat kung ano ang inyong eksplanasyon. Parinig nyo sa amin kung bakit nyo ho nasabi na kayo po ay hindi gumawa o hindi nyo ginawa yung mga inirereklamo nitong mga bata na ito. Ganun lang kasimple. Tapos lilitisin, itingnan kung totoo, kailangan mapatunayan ni Kibuloy. Pagka napatunayan niya na siya ay walang sala, labas. Kagaya na lang po ng dating Senador De Lima. Di ba? Ang nanunungkulan po ay Marcos ngayon. Matagal na pong bumabatikos si Senadora Leila De Lima sa mga Marcos, sa tatay pa lang. Pero napatunayan po na walang sala. O di labas po. Di ba? Hindi na naig yung, hindi kasi binabatikos ako niyang si De Lima, kaya mo dyan mabulok sa kulungan yan. Pag napatunayan si Kibuloy walang sala, di labas. Kaso ayaw lumabas ni Kibuloy. Nagtatago po mga bossing.